Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Jeffrey E.N.D., dati pong DICT Undersecretary. Sir Jeffrey, magandang umaga po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade at Atmar, at sa lahat na nakikinig ng Pulso ng Bayan. Opo, pag-uusapan po natin tungkol nga po sa konektadong Pinoy Bill o KP Bill na nakatagtang mag-lapse this August 24. Malapit na po at dahil dyan, ay possible kung hindi ito ma-veto ng Pangulo ay may sa batas na. Pero kayo ay batay sa mga narinig po nating mga pahayag po ninyo ay tutol dito sa panukalang batas na ito. At ano po yung dahilan, Sir Jeffrey? So Jade, yung main contentious issue kasi is yung Section 16, kung saan pinapwersa nila lahat ng mga telecommunication service providers. Sa batasan, sa Konektadong Pinoy Bill, ang tawag nila Data Transmission Information Providers, na mag-interconnect kahit na meron tayong tinatawag na asynchronicity pagdating sa teknolohiya ng bawat isang internet service provider. Marami na kasi tayong mga nakitang ganitong mga sitwasyon sa ibang bansa. For example, sa Ireland, back in the early 2000s, naputol ang buong YouTube dahil may isang internet service provider nag-misconfigure ng Border Gateway Protocol. No? Pangalawa, alam niyo ba na sa Northern Luzon, for example, merong isang Chinese company na nag-build na ng 15,000 of fiber optic cable underground. No? So, pagdating ng batas na ito, hindi ka pwedeng humindi. Di ba? So, kung hindi ka pwedeng humindi, paano pa natin poprotektahan yung tinatawag nating core or backbone network natin? Kung kahit sino, any Tom, Dick, and Harry, pwedeng mag-interconnect, pinapersa mo, kung sino yung may infrastruktura na. We're not talking about the big two or big three telcos. Even the internet service providers na nandoon na sa kanilang mga sa mga regions. There are more than 200 cable TV operators and internet service providers sa buong bansa na local. They will be forced to interconnect with these either newcomers, foreigners, or let's just say it, yung sinasabi ko sa Northern Luzon, they will be forced to interconnect to our backbone, and that could have security implications to our core network. Alam nyo, sa ibang bansa ginawa na rin naman ito, pero hindi yung form na pipilitin mo or pupwersahin mo lahat ng may infrastructure na i-share nila yung infrastructure. Ah, Baliktad, sa ibang bansa naman, yung bansa gumagawa ng isang infrastructure, no, which is sovereign, and then they allow sharing to it with very strict requirements, for example. So, yun yung main contentious issue dyan, yung pagpo-force. Parang walang pinagkaiba yan sa lahat ng may bahay dahil kulang na tayo, kunyari yung sabihin natin, no? Gusto nating maging mura ang mga hotel. O di lahat ng mga bahay, persado kayo, isang kwarto ninyo, kailangan i-Airbnb nyo, ha? Di ba? It becomes absurd when you say that argument. But actually, the Konektadong Pinoy Bill has that particular provision there. But let us also be honest. There are some very good items in the Konektadong Pinoy Bill para naman baka naman sabihin nila kinokontra natin ng buong-buo, no? For example, yung pagtanggal ng franchise ng congressional franchise sa mga telecommunications providers. That's good. That is the way forward for liberalization. Pangalawa, yung paglalagay ng mga rights ng mga natin, no? Naglagay ng isang chapter doon kung saan sinasabi nila dapat irespeto ang rights ng mga users, no, data transmission users, tulad ng magandang kalidad ng data transmission, etc. So I think those are good items in the Konektadong Pinoy Bill. Yun nga lang, the heart of the bill itself is Section 16, which becomes questionable. Pangatlo, alam niyo, ano ba ang rutong issue, ba't mataas ang presyo? Di ba? It's not about, well, it is sharing, yes. But I think to force infrastructures to open up is different. Alam niyo kung bakit mataas ang cost? Is because yung mga real estate developers, mga building operators, yung mga malalaking mga community developers, hindi disallow nila yung pagpasok ng mga telco. Di ba? Tinataasan yung renta. Halimbawa, dito lang sa Pilipinas, ang mga malls, nagpaparenta ng per cubic feet ng kable sa loob ng mga malls. Bukod pa sa renta,
sa loob ng building ng kanilang telco system. Ngayon, kung cellphone naman, magpaparenta rin ng kinakabit mong tinatawag na base transceiver station, yung mga maliliit na, hindi naman maliliit, no? Parang kalahati ng tao ang tataas ng mga antena sa bubong ng mga mall, no? Kaya ng mga building. Kung gusto talaga nating i-liberalize, dapat ang tinira ng konektadong Pinoy, yung mga ganun. Dapat parang tayo ng building, yung building mismo, magkabit na ng shared conduit. Hindi yung mismong telco, yung building mismo. Pumasok sila, at papasokin nila kahit sino. 'Di ba? Para maging liberal. Hindi yun namimili ka, hindi porke ang may-ari nito, 'di ba? Sabihin na, I'm the largest real estate developer in the Philippines. Tapos yung building ko kasi, ito lang ang papapasukin ko kasi ito, sister company ko. 'Di ba? So, I think these are the things that need to be looked into. But we still commend the congressmen and the senators who passed this because they were unselfish enough to remove their power, which is the power for legislative yung to grant a legislative franchise on telecommunications providers, no? Pinaubayan na nila sa National Telecommunications Commission. That part is good. Unfortunately, the president cannot veto just Section 16. Normally kasi ang line veto ginagawa lang yan sa budget. Usually pag batas yan, talagang yung buong batas ang binibito. But if the president chooses or opts to veto a particular item, I think it would be Section 16. Yun nga na pag binasa mo, Section 16 is the heart of that particular law. Opo, opo. Sir Jeffrey, in layman's term lang, para maintindihan ng ating mga kababayan ang kinukontra mo yung Section 16, hindi ho ba ito parang anti-telco din, yung batas na, panukalang batas na ito? Para po sa inyo? Hindi ko naman, ako kasi hindi ko tinitingnan yung anti-telco. Kasi pag tinignan mo yung argumento ng mga telco, they are also against opening up. They are also saying, dapat, wag tanggalin yung legislative franchise. So doon magkaiba kami, ha? Maliwanag yun. Ako, I'm in favor of removing legislative franchises. Hindi siya anti-telco kasi parang ano remember that when I built something, it is a private property. And as far as we know, in the Constitution, we're still a, we are still allowed private property, di ba? The right to life, liberty, and property is Section 1 of the human rights, no? In our Bill of Rights. So, pag pinuwersa mong i-open para sabihin, pero sinasabi mo, sige, paupakan mo, pero we're forcing you. You cannot say no. Ano siya hindi lang siya legal implication eh. Para sa akin, ang tinitingnan ko yung security implication. Para ikaw, Jay, papapasokin mo ba sa bahay mo dahil pinapwersa ng batas na, hindi, kailangan magpaupa ka isang room dyan. Hindi po pwedeng hindi. Kasi kulang na tayo ng bahay sa Pilipinas. Di ba? It's the same banana. Siguro masyadong abstract sa mga kababayan natin kasi data naman yan eh. Pero gugustuhin mo ba yung data mo kung saan-saan dumadaan din? Hindi ba? Like I said, there's already a Chinese contractor already building fiber optic cables in northern Luzon. And we don't know, meron din actually sa may southern part of Mindanao eh. So, who will stop them from saying, oh, by the way, there is a law, kailangan ko nang kumonek sa'yo. Di ba? So, yun yung number one na para sa akin, very contentious. Plus, there is no such model as forcing people to interconnect. There is none. Yes, merong Australian model, which is the building of an infrastructure company. Yes, in Europe, there is no such thing as a legislative franchise for telecommunications providers. No, inopen nila yan. Kumbaga, mag-apply ka lang sa equivalent ng NTC, i-allow ka nang mag-operate as an internet service provider. Pero there is no such thing as i-interconnect mo kung anong meron ka, paupahan mo sa bagong dating. O kaya, paupahan mo sa kung sino man ang nandyan. There's no such thing. Kasi nga, there is a security implication there. In fact, sa Europe at saka sa ibang bansa, ang pinoprotektahan nila yung core, yung backbone. So, ang ginagawa nila, pinoforce nila ang sharing by building a sovereign network. So, Pilipinas pa rin mag-build. Part ang Pilipinas ang mag-build nung backbone. That is what we're trying to do when we did the $181 million loan from the World Bank to form the National Broadband Network and then to invite all telcos to reinvest in its maintenance and then allow the distribution of data through that particular backbone.
pero secure. Ibig sabihin, pwede pa rin magsabi ang Republika ng Pilipinas, di ka pwede kumonek dito.